O sige mga tao, tingnan nyo to. Hindi ito London, kung saan halos lingguhan itong nangyayari. Hindi rin ito France, kung saan 20 taon na itong nangyayari. Hindi rin ito gaya ng ibang lungsod sa Europa na bukas sa mga refugee at kilalang maawain. Sa Melbourne ito nangyari, sa isang shopping center. Hindi pa alam kung alin, pero kumakalat na sa social media. At ang nakikikita natin ayon sa kanila ay karahasan ng kabataan. Kaya nasasaksiyan natin ang karahasan ng kabataan gaya ng saklapam. Nagsisimula na ito. Tingnan mo sila. Ilan ang mga Australiano dyan? Ano to? Wala namang ganitong pangyayari dati sa Australia. Sorry, uulitin ko lang at maikukwento rin akong karanasan. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, mga 2005 o 2006, noong panahon ko sa kolehiyo. At syempre, kung hindi ka liberal, yung tipong sobrang maawain na liberal noong panahon mo sa kolehiyo, may mali sa'yo. Lalo na nung mga panahong iyon. Alam ko ngayon, maraming kabataan ang lumilihis papunta sa kanan. Pero noong panahon ko, lahat ng estudyante sa universidad ay sobrang maawain na makakaliwa. Kami ang nangguna sa karapatan ng mga bakla na ipinagmamalaki ko pa rin. Para sa akin, dapat payagan ng mga tao na gawin ang anumang gusto nila sa pribado nilang buhay. Wala namang pakialam dapat ang iba. Um, Napaka-feminista namin noon dahil lumalabas na ang mga ideal ng pagiging feminista. Oo, ibinoto ko si Julia Gillard dahil isa siyang babae. Kaya tingnan mo, iba ka talaga kapag bata ka pa. At kapag tinitingnan mo ang mundo, kapag naglalakbay ka sa iba't ibang lugar at habang tumatanda ka, nagiging iba ka ring tao. Ipinagmamalaki ko pa rin na ako ay isang klasikong liberal. Ganon ko gustong ilarawan ng sarili ko. Pero sabi ng iba, nasa pinakakanan daw ako. Doong mga panahong iyon, may kaunting pag-uusap, hindi naman ganon karami. Pero may kaunting pag-uusap na nagsimulang tumanggap ang Australia ng maraming refugee mula sa Africa. Karamihan ay mula sa Sudan at Somalia sa pagkakaalam ko. Kaya maraming refugee na galing sa digmaan ang pumapasok sa Australia. Dahil isa sa mga bagay na mas mahusay nagawa ng Australia kumpara sa mga bansa sa Europa ay palagi maganda ang kontrol ng Australia sa kanilang mga hangganan. Sige, dito sa Australia, anumang krisis ang tingnan mo, legal itong hinaharap. Sa UK naman, may debate tungkol sa illegal at legal na migrasyon. Sa US, may debate tungkol sa illegal at legal na migrasyon. Sa Australia naman, halos lahat ay legal na migrasyon. Kaya kahit anong krisis na tinitingnan natin ngayon, lahat ito ay ginagawa sa legal na paraan. Noong panahong yun, may nakilala akong matatandang Australiano sa trabaho ko. Sabi nila noon, Diyos ko, magkakaroon tayo ng problemang tulad ng sa ibang bansa. uh, Basahin sa pagitan ng mga linya. Kaya sabi ko, hindi, ang bastos naman nun. Alam mo, hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Karaniwang argumento ng mga pusong mamon. At nagmumula yon sa kamangmangan. Pero may habag. Habag, pero kamangmangan. Kakulangan ng kaalaman tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga kultura. Paano nila tinitingnan ng ilang mga paksa? At magkakaroon ng epekto sa lipunan. At para maging patas, hindi naman ganon kasamang Europa. O hindi nang alam ng mga Aussie kung gaano kasamang Europa o ang UK noong 2005. Hindi pa nila naranasan ang krisis ng refugee. Noong 2015 UK lang ang pag-uusapan ko. Nagsisimula ng lumala noon ang sitwasyon, kaugnay ng mga legal na migranteng tinanggap nila mula Pakistan, Bangladesh at India. Pero hindi pa ito alam ng mundo. Panahong nagsisimulang sumikat si Tommy Robinson. Konti lang alam namin sa terorismo. At hindi rin namin kilala ang British Pakistani o British Muslim noon. Dahil tinatago ng mga nasa kapangyarihan sa Britain ang mga krimen nila. Walang naging halimbawa na sa pagdaan ng 2 o 3 henerasyon, ang mga tao mula sa mararahas na kultura ay nagiging problema rin. Hindi namin ito alam noon, pero ngayon, alam na ng lahat. Tingnan mo na lang ang UK, Pransya, Alemanya, at iba pang mga bansa sa kanlurang Europa. Sa 10 taon, nagbabayad na sila dahil sa pagbubukas ng kanilang mga hangganan sa ngalan ng pagkatao, habag, at paniniwalang malugod na tinatanggap ang mga refugee. Hindi pa rin binubuksan ng Australia ang hangganan nito sa mga ilegal na migrante, pero nagsimula ng tumanggap ng ilang refugee mula Africa. Marami sa kanilang pumasok at nagkaanak noon. Kaya yung mga batang yun ngayon ay mga 15 hanggang 25 ang edad na.
At ito ang nakikita mo dito. Ito ang mga anak ng mga taong yon. Kaya gaya ng sinabi ko, may ginawa tayo noon na sa tingin natin ay tama. Parang iyon ang tamang gawin noon. At ito ang resulta. Sige, heto ang resulta. Hindi tayo pwedeng umiwas at hindi natin pwedeng sabing lubos itong naging matagumpay. Hindi. Hayaan ninyo ipakita ko pang isa. Tingnan ninyo ito. Tinanggap ng UK ang iba't ibang grupong migrante mula sa iba't ibang kultura sa iba't ibang dahilan. Marami sa kanila ang dumating noong Windrush generation. Hindi ko alam kung mga anak ng mga taong yon o kung may sumunod pa. Grupo ng mga migrante na dumating na may iba't ibang uri ng hinaing o sarili nilang mga problemang pangkultura dahil bawat kultura ay may problema. Sige, may mga problema rin ang puting kultura. Kanon lang. Hindi tayo dapat magatubling sabihin na ang ibang kultura mula sa ibang lipunan ay may sarili rin nilang mga problema. Minsan, mas malala pa ang problema nila kaysa sa atin. O kapag sabi kong atin, ibig kong sabihin ay mga problema sa kanluran. Kaya, alam mo, hindi talaga tayo dapat mahiya o umiwas sa pagsasabi niyan. Pero yun agad ang una nilang sinabi na huwag gawin. Huwag mong pag-usapan yan. Ikaw ay rasista at may pagtatangi. Kaya alam mo, may ilang tao na nagsimulang mapansin ito noong 2015. May mga taong napansin lang matapos ang COVID. May ilan na ngayon lang nakakapansin, pero dumarami ang naniniwala bawat yugto. Marahil hindi gumagana ang multiculturalism gaya ng ibinenta ninyo sa amin. Tingnan mo, ito ang Clapham. Anong nakikita mo? Ngayon, malinaw na karamihan sa kanila ay mga itim na bata. Kaya ano ba talaga yon? Ano ang dahilan kung bakit ganito ang asal ng mga itim na tao? Ano ito? Kung sasabihin mo lang na white supremacy yan at ginawa nila ito, bla bla bla. Ano man ang kasaysayan, Bakit hindi natin nakikita na ganun umasta ang mga puting bata o mga batang Indiano? Ganun din ba umasta ang mga batang Chino? Bakit may ilang kultura na nagkakaroon ng mga batang umaasta ng ganito? At may mga kultura naman na ayos lang na hindi gumagawa ng ganito? Tingnan mo ito. Nangyayari ito sa Pransya. ano ito? Tingnan mo, Indianong lalaking ito at halatang hindi bilib. Parang sinasabi niya, ano ginagawa ninyo? Parang seryoso, ano ba ito? Nagsasaya kayo. Isa itong isyung pangkultura. Kapag ang isang tiyak na grupo ay umaasta sa isang paraan na nakakasama sa inyong lipunan, dapat ay pinapayagan kang itanong kung anong mali sa mga taong ito. Sa mga taong ito, ang ibig kong sabihin ay lahat. Maaaring kahit sino. Muli? Oo. Naramdaman kong kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko dahil ayokong magkamali ng intindi ang mga tao. Kaya naman, lumilihis na ako sa usapan. Dapat tayong payagang magtanong kung ano ang mali sa ilang kultura at kung magandang ideya bang magpasok pa ng mas marami sa kanila. At dahil kung hindi mo haharapin ang mga tanong na ito, may lilitaw na ibang grupo na magsasabing, aha, hindi lang dapat itigil ang pagdala sa kanila rito, kundi simulan na ring pabalikin ang ilan sa kanila. Kahit yung pinakamasasamang lumabag muna, tapos lilipat sa mga maliliit na lumalabag. Kaya magpakatino ka. Dapat magpakatino ang mga pangunahing partidong pampulitika ng Australia. Nabuo na ninyo ang One Nation, ang bagong kanan. Nagbibigay din kayo ng dahilan para lumitaw ang isang bagong kaliwa. At nag-aalala ko, ano kaya ito? Sa tingin ko, ang Greens yon. Alam kong mababa sila sa survey, pero tingnan mo ang Greens sa UK. Noong isang taon, halos wala sila. Sabi ko nga, sino seseryoso sa komedyanteng ito? Tingnan mo, hindi lang sila naging pinakamalaking partidong kaliwa, kundi pangalawang pinakamalaking partidong pampulitika rin sa Great Britain. At si Pauline Hanson sa Queensland ngayon o kahapon, sa tingin ko, ang One Nation na ang naging pinakamalaking partidong pampulitika sa Queensland. Kaya naman, kailangan nating magkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa imigrasyon. At kung hindi natin gagawin yon, may ibang tao na mag-uusap tungkol doon dahil hindi mo mapipipigilan ang mga usapan. Kaya huwag magreklamo kung biglang humusbong ang ekstremong ka ng politika.